Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa kadalawang Samuel, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang sinasabi. Mga ilang panahon pa ang lumipas, namatay si Nahash, ang hari ng mga Amonita. Pinalitan siya ng anak niyang si Hanon bilang hari. Sinabi ni David, magpakita ako ng kabutihan kay Hanon dahil naging mabuti ang kanyang ama sa akin. Kaya nagpadala si David ng mga opisyal para ipakita ang pakikiraman niya kay Hanon sa pagkamatay ng ama nito. Pero pagdating ng mga opisyal ni David sa lupain ng mga Amonita, sinabi ng opisyal ng mga Amonita kay Hanon na kanyang hari. Yun lang po. Maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. Isang mapayapang gabi po sa atin lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa 2 Samuel chapter 10 verse 4 to 6. Kaya't ipinahuli ni Hanun ang mga sugo ni David, inahit ang kalahati ng kalang balbas, at ginupit ang kalang kasuotan hanggang sa balakang saka ipinagtabuyan. Nang mabalitaan ni David ang ginawang paghamak na ito, ipinasalubong niya ang kanyang mga sugo sapagkat sila'y nahiyang magbalik. Inutusan niyang doon na muna sila sa Jericho hanggang hindi tumutubong muli ang kalang balbas. Nang malaman ng mga Amonita na ito'y kinagalit ni David, umupa sila ng 20,000 kawal mula sa Aram, buhat sa Bet-rehob at Soba. Umupa rin sila ng 1,000 pang tahuhan na panguna ng hari ng Maaka at 20,000 pang taga-Tob. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aming babasahin po ay mula sa libro ng 2 Samuel chapter 10 verses 7 to 11. Nang marinig ito ni David, ipinadala niya si Joab at ang lahat ng sundalo niya sa pakikipaglaban. Pumuesto ang mga Amonita sa bungad ng kanilang lungsod, habang ang mga Arameo naman na galing sa Rehob at Zoba at ang mga sundalong galing sa Tob at Maaka ay naroroon sa kapatagan. Nang makita ni Joab na may mga kalaban sa harap nila at likuran, pumili siya ng pinakamahuhusay na sundalo ng Israel, at pinamunuan niya ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga Arameo. Si Abishai naman na kanyang kapatid ang pinamuno niya sa mga natitirang sundalo sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Sinabi ni Joab kay Abishai, kapag nakita mo na parang natatalo kami ng mga Arameo, tulungan nyo kami, pero kapag kayo ang parang natatalo ng mga Amonita, tutulungan namin kayo. Maraming salamat po. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang papasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 10 verse 12 to 13. Magpakatatag tayo at buong tapang na makipaglaban para sa ating mga mamamayan at mga lungsod ng ating Diyos. Gagawin ng Panginoon kung ano ang mabuti para sa Kanya. Sumalakas si Joab at ang mga tauhan niya sa mga Arameo, at nagsitakas ang mga Arameo sa kanila. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Good evening. Ang Bible verse ko po tonight is from 2 Samuel chapter 10 verses 14 to 16. When the Ammonites realized that the Arameans were fleeing, they fled before Abishai and went inside the city. So Joab returned from fighting the Ammonites and came to Jerusalem. After the Arameans saw that they had been routed by Israel, they regrouped. Hadadezer had Arameans brought from beyond the Euphrates River. They went to Helam, with Shobak, the commander of Hadadezer's army, leading them. The word of the Lord. God bless. Isa po mapagpalang araw muli sa ating lahat, at sa pagkakataong ito, narito po muli tayo upang ibahagi yung
itinalaga po sa atin, no, na nababasahin na mula po sa 2 Samuel, no, chapter 10 verse 17 to 19. Sabi po dito, umabot agad ito sa kalaman ni David kaya tinipon niya ang buong hukbo ng Israel. Tumawid sila ng ilog Jordan upang harapin ang mga kaaway sa Ilam. Humanda naman ang mga kawal ng Aram at sila'y naglaban. Nalubig naman sila at nagsitakas habang tinutugis ng mga Israelita. Ang napatay ni David ay 700 na nakakarwahe at 40,000 kawal na nakabayo. Pati si Subak ay nasugatan ng maluba at namatay sa pook ng labanan. Na makita ng mga haring sakop ni Hadadezer na wala silang kalaban-laban sa Israel, sumuko na sila. Mula noon, hindi na tumulong kailanman ang mga taga-Syria sa taga-Amonita. So, purihin po yung Panginoon, no? Na sapagkat sa kabila ng maganda yung layunin ni Haring David, no? Doon sa mga taga-Amon ay nagkaroon ito ng hindi magandang bagay, no? Kaya nga na mabalitaan ni David, no? Nagtipon muli yung kanilang mga kalaban, talagang grabe yung dami nito. Ay nalupig ito ng mga Israelita, no? At dito mo natin makikita, no, ay napakarami yung napatay, no? 400 kawal na kabayo, no, napatay ni David, 700 na nakakarwahe at 40,000 kawal na kabayo. So ito ay talagang makikita natin na si Haring David ay talagang isang magiting na mandirigma, no? Na yung katagumpayan ay hindi po niya ito nakukuha sa galing, kundi ito po ay sa pamamagitan ng pagpapatnubay at paggabay ng Panginoon, no? Sapagkat hindi pwedeng sabihin na yung tagumpay ay dahil sa lakas at galing ni Haring David. Ito ay, ang katotohanan po nito ay yung ibinibigay ng Panginoon, yung katagumpayan kay Haring David, sapagkat ito ay kanyang lingkod, ito ay kanyang pinili na hari ng Israel. So, purihin po yung Panginoon na ang bawat laban, anuman ito, laban natin, no? Basta kasama po natin ang Panginoon, ganap po tayo magtatagumpay. So, purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.